May tuturing ng deadliest storm na tumama sa Southeast Asia ang bagyong Christine sa ngayon ayon sa Office of Civil Defense. Ito ay matapos pumalo sa higit 100 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng naturang bagyo. Kaugnay niyan makakausap natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang OCD Administrator at NDRRMC Executive Director. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali din po sa ating mga taga-doktor. Yusek, sa higit 100 reported na patay, ilan po dito ang kumpirmado na? Ganun po, 116 na yung naiulat sa ating nasawi. Doon sa ganito yung palawanan ko lang ng konti, yung kumpirmado kasi yung validated, kailangan kasi ng death certificate pa yan from the LGUs na talagang may kinalaman sa nangyaring bagyo yung pagkamatay nila. Subalit, yung 116, more or less yan na rin po talaga yan. Yung validation takes time. Talagang yun, matagal na proseso po yun. Saang mga probinsya o rehiyon po ang may pinakamaraming nasawi, Yusek? Dahil sa landslide, yung Talisay talaga yung pinakamaraming nasawi. 20 yung naiulat sa amin. And then sa Camarines Sur, 12 naman. Sa Laurel, 10. So halos talagang kalat po Calabarzon pati sa Region 5. Kung mapansin nyo kasi buong Luzon talaga yung tinamaan sa atin, 12 rehiyon. In fact, pati po dun sa narinig ko po yung interview nyo kay former VP Lenny, ang mga nakalubog pa po nating mga munisipyo at syudad, 97 out of the original 306 cities and municipalities, lubog pa yung karamihan ng mga barangay nila. Kaya yung pagpapadala nga natin ng mga pagtulong sa ating mga kababayan, naabot namin hanggang main highways, hanggang munisipyo, subalit mula doon, kinakailangan nating dalhin pa using rubber boats o mga bangka para direkto doon sa mga kababayan na natin na nasa, karamihan sa kanila nasa second floor pa. Subalit ang maganda naman, wala na pong nasa bubong, nasa second floor. Ilan pa po ang naiulat na nawawala, Yusek? Hello, Yusek? Can you hear me? Ang nawawala po ay marami pa rin, 39. Kaya inaasahan natin sa mas malamang madagdagan pa yung naiulat na nasawi sa 100. At sa kabuuan po, Yusek, ilan po ang naapektuhan ng bagyo? Ang mga kababayan natin na apektuhan, yung talagang apektado, 6.8.1 million na mga kababayan natin. This will translate to 1.68 million families. Sorry po. Sa kasaluyong, Yusek, pwede po, medyo putol-putol, pwede pong pakiulit lamang po yung numero kung gaano po karaming mga kababayan natin ang naapektuhan ng bagyong Christine? 6.8 million po yung naapektuhang mga tao at ibig sabihin yan, 1.6 million families po yan. At ang nasa loob pa ng evacuation centers, 143,649 families. Subalit yung mga wala silang matiran ngayon, nandun sila nakikita sa ibang mga kamag-anak nila o kaibigan, 108,225 families pa po. At pagdating naman po sa damage na idinulot ng bagyong Christine, ano-anong lugar po ang pinaka-napuruhan at gaano na po kalaki ang iniwan pong damage? Malawak po sa agrikultura, ang talagang pinakamatindi ang Region 5, of course, Calabarzon. Ganyan din naman po sa CAR, Regions 1, 2, and 3, Mimaropa, Region 6, 7, and 12 hanggang Mindanao po, nabot po tayo talaga. Subalit ang Region 5 at Calabarzon ang talagang todo ang pagkakasira lalo na sa agrikultura. Ngayon, ang initial estimate na naiulat sa amin is 3.1 billion pesos worth of agricultural damages ang naiulat sa atin.
At sa ngayon po, maraming ang mga kapatid pa rin po natin ang talaga namang hirap makabangon. Kumusta yung pamamahagi ng assistance ng ating pamahalaan? Hindi lamang po sa food packs, pero yung muli pong maisaayos nila yung kanilang mga tirahan. Tama po. Ganito, ang magandang balita naman po, sapat po yung mga food packs natin, kagaya Opo. sa panggitin nyo. Yan ready po tayo, naka-preposition yan. Na nahihirapan man tayo ng konti papunta doon sa kabayan at sa baha. Sapat po yan. Tubig yung unang binigay ng Presidente Bongbong Marcos na siguraduhin, sapat din po yan. Meron din tayong mga medical kits na dire-diretso galing ng Department of Health. Yung mga medical teams din tayong deploy sa mga area, lalo na dyan sa Bicol. At mula naman sa Office of Civil Defense, yung mga hygiene kits, yung pangangailangan ng mga pamilya, dinidistribute din po natin. Alright, marami pong salamat. Yusek Ariel Nepomuceno, OCD Administrator at NDRRMC Executive Director.